Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Update tayo dito sa isyo ng Batanes. Kung saan ang Batanes ngayon ay kiniklaim na naman ng China na sa kanila daw yan. Dahil ang Taiwan ay sa kanila, ang Taiwan daw ay sakop ang Batanes. Talagang napakalaking kalukuhan, no? Mga kababayan, ngayon, ano bang implikasyon? Bakit nga ba gustong makuha ng China itong Batanes? Well, very simple ang explanation dyan. Dahil sa taong 2027, ito yung kanilang schedule na pag-atake sa Taiwan para kunin muli ito. At para makuha ang Taiwan, dapat dadaan sila diyan sa Batanes Strait. Ngayon, kung hindi nila makuha ang Batanes, nandyan kasi ang isang EDCA site ng Amerikano diyan sa Batanes. Kaya kailangan kunin nila yan bago nila makuha ang Taiwan. Kasi kung hindi nila makuha ang Batanes, nandyan nga ang pwersa ng Amerikano dyan at mahirapan sila. Kaya very strategic ang Bataan Islands na makuha ng China para malaya nilang masakop ang Taiwan. Ibig sabihin yan, makipaggira muna ang China sa Pilipinas sa parting Luzon. Kung parting Luzon, Pilipinas na yan eh. Kaya gigirahin ng China ang Pilipinas kung ganun para makuha ang Batanes, o kung hindi lang Batanes, baka buong Luzon. Ngayon, ito yung magiging mitsa, magiging spark, magiging flashpoint ng World War III dahil hindi lang Pilipinas ang makakalaban, hindi lang Taiwan ang makakalaban ng China. Kapag gawin nila ito, makakalaban nila mismo head to head ang Amerika, andin nandiyan ang Australia, New Zealand na palaging nakahanda sa suporta sa Pilipinas. At doon sa bandang unahan sa likuran ng Taiwan, sa bandang itaas ng Taiwan ay nandun ang Japan na handa ring makipaggira sa China kapag aagawin niya ang Taiwan. Well, meron tayong isang eksperto dito ng karagatan, isang eksperto sa giyera, ang ating kababayan. Walang iba kundi si Professor De Castro, kung saan hindi lang to history professor ng Pilipinas, kundi tanyag din ito sa buong mundo. Kaya ito na ating pakinggan ang video courtesy ng UNTV. Posibleng hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo ang pag-uugnay ng China sa Batanes. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro, may malaking papel ang Batanes at Luzon Strait sa anumang planong militar ng China laban sa Taiwan. Dahil ito ang estratehikong daan sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Anya, kung target ng Beijing na sakupin ang Taiwan pagsapit ng 2027, mahalaga ring magkaroon ito ng kontrol sa Luzon Strait. Kasi nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027. Dagdag pa ni Professor De Castro, hindi na bago ang ganitong naratibo dahil lumabas na rin ito noon sa mga Chinese vloggers. Ngunit ngayon ay tinalakay na rin ito sa isang symposium sa Jinan University na iniuugnay sa Communist Party of China. Talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan is about Taiwan kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. No, nakita na natin yan nung balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th US Infantry Division mula sa Hawaii. Okay, so kung gawin talaga ng China ang sinasabi nila na babawiin nila ang Batanes, bakit babawiin? Sa kanila ba yan? Ang ibig sabihin yan sa mata ng lahat ng tao sa mundo ay invasion na yan. Yan ay pagsakop na sa Batanes Island. At hindi lang yan, kung sasakupin nila ang Batanes Island, ay gawin na nilang iisang pagsakop. Buong Luzon na. Andin dahan-dahan yan ang gera papuntang Visayas, Mindanao. Hanggang Davao City lang daw ang matira eh. Kasi kaibigan si Digong, di ba? Mga kababayan.
Kaya ito yung hindi natin inaasahan to na mangyayari. Kasi hindi ito katulad ng gagawin nila sa Taiwan na babawiin nila ang Taiwan dahil dating parte ng China. Ito ay talagang literal na invasion na ito, pagsakop sa Batanes Island, which is part of our sovereign country ng Pilipinas. Talagang parte siya ng archipelago noon pa. Kapanahunan pa ni Limahong ay atin talaga yan. Walang kaduda-duda. Kahit nga Taiwan ay hindi nagsabi na sa kanila yan Kasi ang layo-layo naman kung tingnan natin, medyo malayo na sa Taiwan ang Batanes. Although parang nasa gitna siya pero malayo siya. Mas malapit talaga ang Luzon sa Batanes. Ibig sabihin yan, atin talaga ang Batanes. Kahit noong unang panahon pa ni Kupong-Kupong na wala pa yung Limahong na sinasabi ng mga Inchik na kasi nakatira si Limahong sa Pangasinan ay sa kanila na ang Pangasinan at Zambales. Napakatarantado talaga. Alright, balik tayo sa balita ng UNTV. Noong June 30, 2026, isinagawa ang isang academic symposium sa China tungkol sa soberanya ng Batanes. Dumalo sa naturang symposium ang ilang scholar mula sa mga institusyon gaya ng Nanjing University at Chinese Academy of Social Sciences. Iginiit ng ilang Chinese scholar na likas na extension umano ng Taiwan ang Batanes Islands, kaya naman dapat itong maging bahagi ng teritoryo ng China. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang batayan ang claim na ito ng China sa Batanes at tinawag na isang malaking kalokohan. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. No, we should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world should douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan what is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Naniniwala rin ang kalihim na maaaring senyalis ito ng plano ng China na palawakin pa ang impluwensya nito sa Pacific. Giit ni Chodoro, ang ganitong mga pahayag ay lalo lamang magpapalakas sa pagkakaisa ng Pilipinas at ng international community laban sa anyay irresponsabling asal ng China. Sinabi rin niyang dapat agad itong kondinahin ng mga akademiko sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang kredibilidad ang naturang claim. So, I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, tiniyak ni Rear Admiral G. Tariela na nananatiling normal ang sitwasyon sa Batanes. Patuloy anyang nagpapatrolya ang Coast Guard at Armed Forces sa Batanes at wala silang nakikitang malaking pagdami ng presensya ng Chinese vessel sa lugar. Alright, so hindi naman ngayon na-atake ang China. Bakit nadami ang barko ng Inchik dyan? 2027 expected na dadami yan. Diyan. Ngayon meron akong naisip mga kababayan, analysis ko lang ito na ang style ng invasion ng China sa Pilipinas ay padahan-dahan di ba? Mga pulo-pulo muna, mag-umpisa sila sa WPS at kapag maangkin nila yan, papunta na sila sa medyo malapit na sa mainland talaga ng Pilipinas katulad ng Batanes, malapit na talaga yan. Kaya parang naisip ko parang tao. Andin unti-unting pinutol ng China yung kamay ng tao, yung kaliwang braso ng tao, ang tainga ng tao, ang ilong ng tao. Ang tao na ito ay Pilipino. Unti-unting pinuputol ng China ang mga parti-parti na maliliit ng ating bansa na kinumpara ko sa tao. Kaya ang matitira ay yung gitna na lang, di ba? And then pagdating ng panahon, pati gitna ay titirahin na rin nila yan. Kaya palagay ko buong mga isla-isla buong kaislahan. Kukunin talaga yan ng China, padahan-dahan lang, gagawa lang sila ng kwento na sa kanila yan para may rason sila na umatake. Kaya ang matitira ay
ang sentro na lamang ng Pilipinas, which is ito yung mga mainland na malalaking mga isla. Kaya ito yung estilo ng China, padahan-dahan, paunti-unti until maubos nila ang buong Pilipinas. Naku, mga kababayan, dapat seryosohin talaga ng gobyerno natin. Alam natin siniseryoso, pero dapat dagdagan ng pagseryoso nito ng mga pagtangka ng China. Lagyan palagi diyan ng mga Navy ships, mga Coast Guard sa Batanes na parte, and then magpatulong na rin sa Amerika. Kasi yan naman ay talaga, strategic na daanan ng Amerika, at kapag napasok yan ng China ay vulnerable na ang Amerika. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa talagang siniseryoso ng China pag-claim pati ang ating mga isla sa Batanes? Paki-comment na lang sa aking avid followers. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.